Sa punto pong ito ay makakausap natin mula sa Malacanang PCOO Secretary Sunny Coloma tungkol pa rin po sa update mula sa Bagyong Yolanda sa relief operations. Magandang hapon po sa inyo, Secretary. Magandang hapon naman sa iyo, Cathy, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sir, ano na po ang latest word mula sa palasyo patungkol po sa sinasagawang relief operations pa rin? Ang priority po ng ating Pangulo ay ito. Meron pong 275,000 families at 5 per family. Ito po ay translated into 1.4 million persons. Sila po yung pinaka mabigat ang pangailangan in terms of essential food supplies. Kaya po ang kautusan ng Pangulo ay bigyan ng prioridad, bibigay sa kanila ng sapat na pagkain at essential supplies. Nagpro-produce po tayo ngayon ng 140,000 food packs a day doon po sa ating mga Relief Operation Center na pinapangasiwaan ngayon ni Secretary Cesar Purisima. Yan po ang prioridad natin. Pagkatapos po ma-produce yung mga food packs, ay isasakay po ito sa mga iba't ibang transportasyon para makarating po sa mga biktima ng kalamidad. While this is going on, sir, maganda po yan. Marami po tayong inihahanda. Pero ang nakarating pa lang po, ayon po sa mga natatanggap nating mga reports on the ground, ay para sa isang araw. And this was given yesterday. Paano na po yung pang-araw-araw na pangangailangan po ng ating mga kababayan doon? Kasunod na yon, Cathy, no? Dahil nga nagpipick up na yung ating logistics movement. Dahil nga sa pagbuti ng panahon, nakli-clear up na rin lahat ng mga balakid sa mga lansangan, dumadami na yung mga biyaheng panghimpapawid at pandagat na makakatiyak po tayo na sa mga darating na araw ay bibilis at dadami na po ang supplies na darating para sa mga nangangailangan. Ano po ang komento, sir, ng palasyo dun sa mga kritisismo, lalong-lalo na po sa internet, sa social networking site, na sinasabing napakabagal daw po na naging aksyon ng ating pamahalaan? Ang aming focus ay doon pa rin po sa mga priority tasks. Meron pong panahon pagkatapos po ng kalamidad para bigyan daan yung mga puna na yan. Nakikinig naman po kami sa mga suggestions para mapahusay pa ang operasyon. Secretary, si Veronica Jimenez po ito. Magandang hapon sa iyo, Veronica. Yes, ang Pangulo po ay nakatakdang magtungo sa Tacloban para pangasiwaan nga itong pagbibigay ng relief goods. Kailan po ang punta niya at gaano siya katagal magsistay doon? Hindi pa po napafinalize ang full itinerary. Kasalukuyan po ang plano ay makaalis na po siya bukas. Bukas. At sa pagtungo po niya doon, ano yung saan-saan po siya pupunta? In what areas sa Tacloban? Aside from Tacloban, may pupuntahan pa siyang iba? Uunahin po muna ang Tacloban at mula doon ay magpapasya po ang Pangulo kung saan pang lugar ang pupuntahan niya. Meron din po tayong itinatayo na emergency broadcast facility dyan sa Tacloban. Para saan po ito? Ang mga istasyon po kasi ng radyo ay nasalanta ng kalamidad at kung meron mang existing stations doon, ito ay mga commercial stations. Ang konsepto po nito ay maging public service broadcasting facility. Nandun na Dr. Tito Cruz ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan. Hinihintay na lang po yung pagdating ng isang 1 kilowatt transmitter at isa-set up po ito sa lalong madaling panahon para po round the clock ay magkaroon ng pasilidad kung saan maaaring mapagdingkuran ng ating mga kababayan. Bukod po doon sa mga nangangailangan ng tulong, marami pa pong naghahanap ng kanilang mga kamag-anak. At kung ito po ay magsisilbing tulay para maiugnay natin muli ang mga nagkahiwalay na miyembro ng mga pamilya, ay malaking bagay po ito na makakatulong sa kanila. Yung pong People's Television na mga tao nandun din po tumutulong, ano po? Ganun nga, Veronica at Cathy. Nais natin yung maitayo, yung mga communication facilities na makakatulong sa pagpapagaang ng dinaranas ngayon ng ating mga kababayan sa mga apektado ng kalamidad. Yung po bang mga tao dyan sa Tacloban, dahil nga nangawalan sila ng tahanan, meron na po ba silang tinitira ng mga tents? Dumating na po ba yung mga dinonate na mga tents? Meron naman po, no? Sila ay nasa mga evacuation centers, meron po mga tents. Pagkatapos po ay hinahanda na yung mga temporary shelters.
Isa rin po yan sa prioridad, no? Food, clothing, at shelter. Yan po ay tinutugunan na rin ng pamahalaan. Paano po yung tubig? May tubig Kasama na na po po ba? sa pagkain yung tubig. Sec Coloma, while we are medyo nagiging operation center po natin yung Cebu and Tacloban because of the airports, marami pong mga bayan ang apektado pa rin. Maraming bayan sa Leyte and Samar. And some are saying na hindi pa rin daw po nakakarating sa kanila yung tulong. Can you comment on this, sir? Maaring nagkakaiba ng percent of logistical support na na-extend sa kanila, no? Pero ang dapat nating linawin ay ito, no? Meron po tayong existing national, regional, provincial, town, city, at barangay structure, no? Ang ating pong pinagtutuunan ng pansin ngayon ay yung sa provincial and municipal, no? Sila po ay may tungkulin na ipaalam sa National Disaster Risk Reduction Management Council kung ano ang kanilang partikular na pangailangan. Ipraprioridad po ito ayon sa mga available resources at ini-encourage din po silang maging resourceful, no? Example lang po, no, yung pong mga mayors ng Metro Manila sa pangunguna ni Chairman Francis Tolentino ay nagfa-farm out na po sila. Uumpisa nila sa Leyte at Samar. Rin po sila sa ibang mga lugar na kung saan makakatulong sila. Yun naman pong mga sa kanugnog na rehiyon at lalawigan na hindi masyadong naapektuhan ng kalamidad, sila po ay kumikilos na rin para tulungan ng kanilang mga kapit-lalawigan at kapit-bayan. Yan po ang pinapairal natin dito, yung bayanihan, yung pagtutulungan po sa isa't isa. And while this is all going on, funds are pouring in from different aid agencies and international governments. May fears po ang taong bayan na sila po ay natatakot na baka daw po hindi makarating sa taong bayan, sa mga biktima ng Bagyong Yolanda ang pondo. What assurance can you give our people, sir? Wala pong dapat ipangamba ang ating mga kababayan. Tapat po ang ating administrasyon, masinop po sa paggamit ng pondo. Hindi po hahayaan na malustay ang salapi at ang mga donasyon na ibinibigay. Makatitiyak po sila na makararating ito at makakatulong sa ating mga kababayan. Sec Sunny, meron pong lumalabas na mga ulat dito sa online, no, sa Facebook at saka sa Twitter, na may mga bayan na hindi pa nararating ng ating pamahalaan at perhaps hindi alam ng government na talagang in those areas talagang kailangan din ng tulong at wala din silang tubig, kuryente, pagkain, yung mga bahay nila nangasira. Ano po yung ginagawa ng ating pamahalaan para alamin itong may ibang mga areas na up to now ay hindi pa naman lumalabas sa media? Lahat po ng mga severely affected areas ay identified na down to the municipality level. Pagkatapos po kasing humagupit ang Bagyong Yolanda, nag-utos po ang ating Pangulo sa DOST Pag-asa kila Secretary Mario Montejo na gamitin yung storm tracking system natin para tignan kung saan yung pinakamalaking damage na nagawa ng bagyo, no? Doon po kasi sa kanilang storm tracking, para pong merong footprint kung saan talaga pinakamalakas yung paghagupit. Ang finding po nito, pagkatapos ng ginawang mapping na yan, may 5 rehiyon na pinaka-apektado. Region 4B, Mimaropa, Region 5, Bicol, Region 6, na Eastern Visayas, Region 7, Central Visayas, at Region 8, Eastern Visayas. No? Yung Region 6 pala ay Western Visayas. At sa loob po ng mga rehiyon na ito, in-identify po yung mga partikular na munisipalidad at bayan na pinaka-apektado. Yan po ang naging batayan sa pagsiset ng priorities ng ating pamahalaan. Yun naman pong less severely affected, meron na nga pong mga structures, no, na in place. May local government po tayo, masinsin po ang pag-ugnayan ng mga national government agencies sa kanila. At na-appreciate po natin yung tulong at suhestyon ng mga mamamayan sa traditional at online media. Welcome po yung pagbibigay atensyon ninyo sa amin yan. Pagkatapos naman pong ma-verify yung mga information katulad niyan, kagyat naman pong umaaksyon ng ating pamahalaan. Sec Sunny, sinasabi po na may pangangailangan
para sa isang disaster czar. Is this still needed since we have NDRRMC? Hindi na po kailangan yan dahil normal naman po ang pagkilos ng ating gobyerno. Kaya nga po nagkaroon ng batas na yan, yung Republic Act 10121, ay malinaw na nilalatag yung struktura. At well-functioning po ang ating pamahalaan, ang ating executive department, sa pangunguna po ng Pangulo na siyang Chief Executive. Siya po ay tuwirang tinutulungan ng Executive Secretary at Cabinet Secretary. Sa ilalim po nila yung NDRIMC structure, yung National Disaster Risk Reduction Management Council. Kaya po sa pagkilos ng pamahalaan, minamaximize po yung coordination for greater efficiency. Hindi na po kailangan yung mga titulong ganyan dahil naayon naman po sa mandato ng batas ang ating pinapatupad sa kasalukuyan. Sa ngayon po, nakatutok pa rin ang ating pamahalaan sa pagbibigay ng basic needs po ng ating mga kababayan doon. Pero gaano katagal ho tayo mamimigay ng ating mga relief goods? Meron po ba tayong time frame na nakikita? Wala pang specific time frame ngayon. No? Sabihin na lang natin na ang pagkilos ay according to urgency. No? Kasi hindi naman karapat-dapat na mag-set ng arbitrary time limit. No? Work in progress ito lahat, Kathy at Veronica. At pag natapos na ay susulong tayo sa next phase, which is rehabilitation. Yes, Sex, Sunny, nabanggit nyo rehabilitation, ano? Kasi yung iba nangangamba na baka matulad tayo, especially international community, sinasabi nila na baka matulad tayo sa Haiti na 4 taon nang nakakaraan, mula na maganap ang magnitude 7 na lindol sa kanya, hanggang ngayon, wala pa silang housing. Yung kanilang sitwasyon masama pa rin. What assurance can we give, at least yung ibang mga tao, that we are gonna get right away into the rehabilitation matapos itong ating mga relief operations? Batay na rin po sa kasaysayan, mas mahusay naman po ang naging response ng ating gobyerno noong nakaraan at hanggang sa kasalukuyan. Hindi po natin pahihintulutang maganap yan. Secretary Coloma, base po sa nakita nating damage na nagawa ng lalong-lalo na po surge, kailangan po, marami pong eksperto ang nagsasabi na kailangan mag-impose ng zoning and proper city planning as well as mag-rebuild ng resistant, typhoon and storm surge resistant structures. Are we looking into this, sir? Mainam na naihayag mo yan, Kathy, no? Sapagkat ito yung naging karanasan natin right after Ondoy. No? Although hindi naman yung storm surge, ang lumutang noon ay talagang over-capacity, overcrowded na ang ating syudad, ang ating kalunsuran. Hindi po tayo nagkaroon ng 30-year or 50-year plan ng urban planning. Hindi po nag-provide ng sapat na infrastruktura para sa ganitong karaming tao at mga gusali. Kaya po hindi ganap na paghandaan yung mas mabigat na mga pangyayari katulad niyan. No? Yun naman pong hinggil sa storm surge, kailangan po sigurong mapalawak at mapalalim ang pagkaunawa natin sapagkat kung maaalala po natin ay nagbigay naman po ng alerto ang ating DOST Pag-asa. Mismong ang Pangulo ay binanggit yan sa kanyang talumpati. Pero ang susi pa rin po talaga yung kahandaan ng mga mamamayan, yung kahandaan ng ating infrastruktura at yung kahandaan ng buong sistema ng pamahalaan tumugon po sa ganyang mga kalamidad. Sec Coloma, ito pong sinasabi nga nila, may mga experts na nagsasabi na kapag ginawa natin itong rehabilitation, we have to consider nga itong pagbabago sa building code natin na very outdated na daw. Yung sinasabi na 20 meter setback sa mga coastal areas ay kailangan gawing 200 meters. Kaya pa po ba ng ating pamahalaan na gawin yung mga ganong klaseng rehabilitation? Ganyan po ang umiiral na kaisipan sa ating Department of Public Works and Highways. Malawak din po naging karanasan ni Secretary Rogelio Babe Singson sa pagpaplano ng mga komunidad. At madalas po niyang naimumungkahi yan sa bawat pagkakataon sa gabinete at iba pang pagpupulong. Yung pagkakaroon talaga ng sistematiko, siyentipiko at maayos na paglalatag ng ating urban planning at redevelopment. Not just for 20, not just for 30, pero kung pwede po, up to 50 years. Dahil yan po ang kalakaran sa mga modernong bansa.
kinakailangan talaga yung long-term planning, yung pong provisioning for growth of population at mga pasilidad ay dapat na gawin na mas malawak ang time frame. Makatitiyak po tayo na yan ang kaisipan na umiiral sa ating pamahalaan sa kasalukuyan. Si Secretary Rene Almendras po, sinabi po niya na he is suggesting na gamitin yung Malampaya Fund, over 1 billion pesos para bumili ng mga generators or power barges para gamitin kahit na 2 buwan lamang dito sa mga areas na talagang tinamaan ng Yolanda. At malamang daw po kasi itong mga areas na ito, yung iba aabuti ng mahigit 1 taon bago ma-restore yung full power. Ano pong sinabi ng ating Pangulo tungkol dito? Lahat po ng opsyon ay pinag-aaralan. Ang layunin po ay maibalik sa lalong madaling panahon ang mga esensyal na pasilidad katulad po ng kuryente. Kailangan lang pong tiyakin yung pagtalima sa batas dahil po malalaking pondo ang involved dito at prinsipyo din po ng pamahalaan yung accountability, disclosure, and full compliance with existing laws. So pinag-aaralan po yan at makatitiyak tayo na hinahanap ang mga pinaka-epektibong solusyon para matugunan ang suliranin ng kawalan ng kuryente. Based on this experience, Secretary Coloma, do we see a need to improve our forecasting system? Doon sa forecasting po ay napakalaki na po na naging improvement since magsimula po ang ating administrasyon. Maalala natin, noong July 2010, a few weeks lang po sa pagpasok ng administrasyon, bulaga po tayo dahil merong forecast na typhoon na sa Aurora daw babagsak, yung pala sa Metro Manila. Overnight po ay more than 100 lives were lost. Ito po ang nagbunsod ng reorganisasyon sa DOST Pag-asa at simula po ng inasikaso ni Secretary Mario Montejo ang pagpapahusay sa kapasidad ng DOST, nakita po natin na very accurate ang kanilang mga forecast. Natuto na rin po ang ating mga kababayan. Ngayon po kahit na thunderstorm lamang ay meron na tayong thunderstorm advisory. Meron na rin po tayo ngayong rainfall advisory na yellow, orange at red. Dati po ay typhoon signal 1, 2, 3 lamang. Meron na po tayo ngayong National Operational Assessment of Hazards or Project NOAA. Kitang-kita po ito doon sa bayan ng Marikina at sa iba pang lugar. Nasa headwaters pa lamang po yung tubig, nasa bundok pa lamang. Nasusukat na ito kung ano yung likely flow sa pababa para ma-warningan po ang ating mga kababayan na lumikas na kaagad. Nakita po natin ito naganap nung panahon ng habagat. Nagkaroon po ng sapat na alerto sa ating mga mamamayan na lumikas na. Kaya po naiwasan ang mas marami pang Pagkatapos naman po noong Typhoon Sendong na humataw po sa Iligan at Cagayan de Oro City, ay nag-set up po tayo noong forecast systems sa 18 major river systems ng ating bansa. Dahil po nagulat ang mga mamamayan doon, overnight lang yung ulan ay binaha din ng gusto. Ang solusyon po doon ay yung nakadikit na po sa 18 major river systems ang detection. Pagkatapos naman po ng Typhoon Pablo, ang na-experience po natin doon ay yung debris flow. Napakalaki pong mga bato o boulder ang bumuhos doon sa Compostela Valley mula sa kabundukan. At dahil po dyan ay pinapahusay po yung geohazard mapping na ginagamit na gabay sa pag-iwas sa mga landslide at flooding. Kaya sa bawat yugto po ay nagkakaroon tayo ng karanasan, kinukuha po natin yung mahalagang aral dito at nag-a-adapt po tayo ng mga scientific and technological solutions. Kaya po narating na natin yung kasalukuyang estado na mahusay na tayo sa weather forecasting. At dahil dito ay na-anticipate na po natin yung mga panganib at napapatupad po natin yung sa Philippine Development Plan, change mitigation and adaptation. Secretary, gaya nga po ng inyong nasabi, sa bawat yugto, sa bawat unos ay may natututunan po tayong lesson. What lesson have we learned from Typhoon Yolanda with regard to preparation? Ang lesson po ay we will continue learning. At dapat po kunin natin yung mga aral na ito. Sapat naman po yung naging preparasyon dito, kaya lang nagkulang po ang
pagpapaliwanag tungkol doon sa ibig sabihin ng storm surge. Ngayon po ay kitang-kita na natin kung ano ibig sabihin nito. Kaya pag narinig po natin yung terminong yan, ay mauunawaan natin kaagad. No? Tandaan din natin, Cathy, na doon sa Compostela Valley at Davao Oriental, sa Typhoon Pablo, bagamat 1 week in advance na, hindi pa rin nakapaghanda ang ating mga kababayan doon dahil hindi pala sila dinalaw ng bagyo ng may 100 taon. Sa makatuwid, wala po silang konsepto kung ano yung bagyo. Hindi po pwedeng daanin na lamang sa scientific basis. Kinakailangan po ay maging handa din po yung kaisipan ng ating mga mamamayan. We will have to patiently educate our people so they will develop a consciousness and a mindfulness of continuous vigilance and alertness. Yan lang po ang paraan kung paano tayo tulong at makakaiwas po tayo doon sa lawak at lalim ng pinsala na ating dinanas dahil sa kalamidad na pangkasalukuyan. Maraming salamat po sa inyong panahon, PCOO Secretary Sunny Coloma. Maraming salamat din, Veronica at Cathy.